malaman po natin kasi may assurance sa tayo kung sulat na ligtas talaga tayo na ligtas sa ating mga tao ang kaligtasan dahil ibinigay yun sa ating pagkakulang sa Kristo. Ngunit pinako siya sa krus. At ang teachings natin ay number 1, we can know this. Ito nga, alam natin kung tayo ay ligtas na diba. May mga nakasulat doon ay nakapahayag doon diba. Parang siguro may kailangan talaga tayo doon diba. Parang kung talagang ligtas na talaga tayo, oo ligtas na tayo pero syempre parang ang pangit naman kung alam mo ligtas ka kasi parang inisip mo kahit gumawa ka ng madaming kamalian ko alam mo mali din ang buwan mo diba parang ina-abuse mo kahit mali kasi alam mo ligtas mali lang naman kailangan alam natin na ligtas tayo dapat gawin natin i-ano natin yung natin kay Lord na yung relasyon natin sa kanya mapalapit pala kasi alam natin na save tayo. And number 2 po, God's salvation cannot be lost. Ito nga po yung kaligtasan ay hindi na mabalasan. Nagalikas talaga sa kanya ng kaligtasan po na habang buhay talaga kumapay tayo sa lupa walang sino man na kaya lumapit sa Diyos. Hindi tayo kaya lapitan. Kasi yung kaligtasan po habang buhay hindi yan mawala sa atin. At sino man sa mga tao magtangkad na galaw hindi nila tayo palitan dahil mas makakaya yan sa Kristo para sa kanila. And number 2 po, the Spirit is a guarantee of our salvation. Ito yung parang guarantee sa iyo tayo yung ating kaligtasan. Yung katulad po ng example ko ngayon tungkol sa cheque, diba? Parang ang ganda example kasi pag may cheque tayo, diba? Guarantee tayo, diba? Kaya diba parang pag binigay tayo ng cheque, parang ang saya-saya natin ibayan na sa isang ang saya-saya ng galagalak ng pusa natin kasi cheque na diba? Parang inisip ko agad kung saan mula ipagasusin yung yung pera na diba? Parang ganun naman dapat parang guarantee tayo na parang secure din kung baka yung kaligtasan talagang parang kumbaga nakaka-excite siya na matanggap ko. Kasi diba yung check na nakaka-excite ang naging may example ko ano pa kayo yung guarantee of salvation ito. And ito po, may assurance of salvation po dito na tatlo. Number 1 po, it takes away our fear of death. Ito nga po, dahil may assurance na tayo of salvation, diba? Nawala na yung takutin sa kamatay, diba? Kahit ano man yung problema, kahit kung sakit man yan, doon tayo mawala. Pero huwag naman yan, diba? Pero kahit anong kasi kamatay, hindi dapat tayo matawag kasi bakit doon tayo, diba? May salvation tayo na forever talaga na natin kasi alam natin na safe tayo, diba? Ligtas tayo, kaya kahit ano man yan, hindi natin kailangan matawag. And number 2 po, fills our hearts with salvation. Ito po yung puso natin nagdadala. Sobrang saya parang kasi walang hanggang kasiyahan o may mapaglagay ng puso natin dahil salvation na binigay naman sa atin. Walang ano ba naman walang hanggang para may iba habang buhay yung paligtasan nga sino ba naman hindi magagalak na nakatanggap ng ganito. Mas masaya pa kasi sa regalo. And number 3, it inspires us to serve. Ito po, pag syempre po may assurance of salvation na tayo, parang naka-inspire talaga na pag-inspire sila, diba? Nagpasalamatan siya, pulipin siya, isipin yung mga ginawa niya sa salvation para sa atin na pinako siya sa Kristo. Parang nakaka-inspire na magbalik Lord kayo. Parang ibalik yung parang pag-give and take mo kung gano'n gano'n sa atin. Kung gano'n yung gano'n natin, parang ang kailangan gawin ay paglingkuran siya. And ang application sa natin ngayon do not be afraid of suffering. Okay, so ito naman huwag tayong matakot na mahirap na parang mahirapan naman sa mga kahit ano man yan. Kasi isip mo lang laging kaligtas ka at alam mo kasama mo siya palagi. Kasama mo siya sa mga sa buhay.
Kasi yung mga hamon sa buhay na nararamdaman, alam niyo dito, parang hindi ko alam kung tama ba. Parang pinang-feel na sa atin yung gano'n. Kasi parang patatagin tayo at saka isip natin na lagi natin siyang kasama pag namatuwala tayo sa kanya. And number 2 naman po, develop natin po ang worshipful. I-develop natin ang ating puso na worshipful na magpuli at masama-sama ng mga iba. Ibalik natin ang kabutihang pagmimigay nila sa ating iba. Tinupos na tayo lahat kung yung lumapan sa kaya i-develop natin ang puso isip. Kuin mo na si Lord ng center siya alam natin mag-control sa buhay. Siya alam sa ating vision sa iyo siya pwede natin pag minawag tayo maganda, hindi yung sarili dahil siya naman ang nagbabago hindi siya hindi tayo may gusto ba tayo kay Lord ang kanagawagan madungan pa yung isang tao kaya kailangan siya ang salamatan. And last po number 2, serve God by leading your network. Ito guys, ito po, serve tayo kay Lord yung network po, ito yung marapit sa atin sa buhay, mga family, friends. Mas maganda kasi diba kasi kilala mo mas maganda na mag-serve tayo kay Lord at palapitin din natin sa amin at pagpalapitin natin sila kay Lord ipang sa mga tayo maglingkod buong pamilya buong kamag-anak maglingkod kay Lord mas madali po sa mga serve sa mga network namin or sa mga marapit sa akin sa buhay diba kung sila una natin sila una natin yung iaakay kay Lord kasi mas magkaan hindi tayo masyadong mahirapan kasi kilala natin sila kasi pangit naman kung ayaw ang nalilingkod kay Lord at kung tayo ang tayo kaya kailangan nilagay natin sila upang tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan at pakilala kay Lord at maging thankful sa araw-araw and yun lang po ang devotion ng sana po mga ganito at kalimutan at i-share sa ating